Chapter 2 of The Tealy Queen. Patakbo na ako papunta sa first period ko ng hapong yon nang mahagip ng paningin ko si Miss Suarez at Professor Masungit na masaya pang nagkakape sa 7-Eleven. 3 minutes to go na lang nun at time na for class in math in the modern world. Nakaisip ako ng kalokohan. Yula! Sigaw ng mga kaibigan ko nakapila sa elevator na nagsiservice para sa 8th at 9th floor ng technology building. Dire-diretso kasi ako sa hagdanan. Saglit lang akong natigil para lingunin sila at sumenyas nang mauuna na ako paakyat. Maya-maya pa, hindi lang ako ang tumatakbo paakyat sa 8th floor, kundi pati na rin ang dalawa ko pang kaibigang, sina Shane at Kerry. Pagdating namin sa classroom, tinalakabayo na kaming tatlo. Ano bang drama ito, Yula? Tayo na sanang susunod sa pila sa elevator sa ibaba eh. Kainis naman, oo. Pinagpawisan tuloy ako. Marting sabi ni Kerry. Namoy-amoy pa ang kilikili. Yikes! I smell the beat na. Nawakan ko siya sa kwelyo ng blusa at inamoy ang leeg niya. Ano ang beat? Amoy bilas ng isda ka na, no? Kadiri ang lansa mo. Napahagikik yung bruha. Shane, ang pabango, dali! Utos nito sa isa pa naming kaibigan. Naglabas naman agad si Shane ng lagi niyang daladalang Chanel No. 5. Minisik-nisik ito ni Kerry sa leeg niya, pamulso at sa buong mukha. Pati ako'y naambunan din. Ano ba? Halos paligid mo na yan ah. Hindi ba alam na ang mahal-mahal niyan? Reklamo ni Shane na makita kung paano pinanggigilan ni Kerry ang perfume niya. Gusto ko lang makasiguro na mabango tayong tatlo pagpasok natin sa room. Makuha man lang si Sir Moore dahil muyak nating tatlo. Naku, asa ka pa. Yung pinagpapantasyahan mong Herodes ay nakipaglandian pa sa liparot ng Miss Suarez sa 7-Eleven. Sabat ko, may panggigigil. Oh, hindi nga. Halos ay sabay na sagot ng dalawa. Yep, I've seen them with my own eyes. Nagkakape ang mga hinayupak sa 7-Eleven sa ibaba. Nakita kong nagpalitan ng knowing look ang dalawa, tapos ay sabay na humagikik. Pinandilatan ko ang mga loka-loka. Bakit? Sita ko pa. Wala po, mahal na Reyna. Sabay nilang paklit at nauna na sa akin sa room 812. Nakasimangot akong bumuntot sa kanila. Dahil 1:20 pa lang ng hapon, wala pang tao sa room, liban sa isa naming kaklaseng first year na lalaki. Ito ang nagpakitang gilas noong nakaraang meeting namin. Ang kauna-unang napuri ni Professor Masungit sa klase. He looked like a typical geek. Nakasuot ito ng makapal na salamin, dagdag ng pimple sa mukha at may kapangitan pa. He glanced at our direction sheepishly. Na magtama ang aming paningin, pinamulaan ito ng pisngi. Napatirik ng mga mata ang dalawa kong kaibigan at bigla silang napahagalpak ng tawa. Siniko ko ang mga mahadera. Bastos lang ako sa katulad kong maangas, pero hindi ako nang aasar sa mga taong seryoso sa buhay at mukhang mahiyain. I ignored the guy and went straight to my favorite spot. Yung malapit sa glass wall para tanaw ko ang pinapagawang building na eskwelahan sa hindi kalayuan at syempre pa ang mga billboards sa karating gusali. Ano ba ang drama at nagmadali tayo sa pag-akyat ha? Buntag ni Kerry. Ganito kasi yun. Mamaya, pagdating na eksaktong 1:45, 15 minutes after the start of the class, kailangan lumayas na tayo rito agad-agad. Iwan natin ang mayabang na lalaking yun. Ha? Paano yun? May quiz tayo later eh. Si Shane. Kaya nga, kailangan mawaisan natin ang mukhang na yun. For sure, mag-relate yun. Ang haba kaya ng pila sa ibaba. Tsaka, nakikipaglambot siyan pa yun sa malambing si Miss Suarez. Halos sabay na pakliming dalawa. Nang pinaningkitan ko sila ng mga mata, ay napahagalpak naman sila ng tawa. Tinuksupan nila akong dalawa. Huwag ko raw sabihin na nagsiselos ako kay Miss Suarez. Excuse me? Ako nagsiselos? Hindi no? Tumayo ako at akmang dadaklutin ko na sana ang buhok ng dalawa nang nagsidatingin naman ang may ingay na grupo ng mga freshmen.
Tinalikuran ko ang mga kaibigan at inilatag ko ang plano sa mga freshies. Hindi na ako nagdalawang salita pa. Excited pa ang mga ineng na isakatuparan namin ang plano. 1, 2, 3, 4, 5. 1:45 na! Yay! Nagmadali kaming lahat na lumabas na ng classroom. Pwera na lang sa geek na yon. Binalikan ko siya. Gamit ang hintuturo ay kinambatan ko siyang lumapit. Medyo nataranta ang kumag pero lumapit din. Let's go! What are you waiting for? Ah? Would it be disrespectful? Tanong niya. No, this is legit. Nakasulat sa student manual natin na maaari na tayong umalis sa classroom after 15 minutes of the start of the class. Tingnan mo ang oras, 1:46 na. May pag-aalin lang ang sumunod sa akin ang lalaki. Ninitian ko siya ng ubod tamis. Lalo itong nataranta. Natawa ako sa loob-loob ko. Siyempre, kahit na nilayasan namin ang room 812, hindi naman kami lumayong tatlo nila Kerry at Shane. Dahil walang tao sa room 815, ay din muna kami tumambay. Pasilip-silip kami sa room namin para malaman kung ano ang reaksyon ni Sir Masungit kapag nadatnan niyang wala ng tao ang classroom. Maya-maya pa nga, nakita naming lumitaw siya mula sa pintuan ng exit kung saan ang hagdanan. Halata sa itsura niya na tumakbo lang ito mula sa ground floor papunta sa ikawalong palapag. May butil-butil pang pawi sa magkabila niyang sentido at humuhulas na rin ang makinis niyang mukha. For a while, ay na-mesmerize ako talaga sa itsura niya. Matagal kong pinagmasdan ang matipunan niyang dibdib na nababakat sa kulay abo niyang polo shirt. Mas mukha siyang modelo ni Ralph Lauren kaysa sa professor namin sa Math in the Modern World. Bumalik sa kasalukuyan ng aking diwa nang maramdaman ang bagyang pagsiko ng isa sa mga kaibigan ko. Maawa ka naman kay Sir Morila. Baka matunaw. Mahagikik na tuko sa akin ni Kerry. Pinandilatan ko siya at isinara ang pintuan. Morse POV. Iisa na lang ang estudyante kong naiwan sa classroom when I made it to my 1:30 class. Tiningnan ko ang wristwatch at ako'y nadismaya. It was almost 18 minutes past 1:30. May katwiran na sila para umalis na. Kung bakit kasi nagpaka-gentleman pa ako at pinauna sa pila sa elevator si Miss Suarez at ang kaibigan niyang faculty. Nawalan tuloy ako ng espasyo sa elevator. Hay buhay. Next time, I will have to be careful with time. Alright, you may go too if you want. Wala na tayong klase. Sir, paano po yung quiz? Tanong ni estudyante. Next time na lang, sagot ko naman sa kanya. Kinuwayan ko na ang pinatilyo na magpaalam ito sa akin. Naupo na rin ako sa silya sa harapan ng classroom at nabukas na lang ng laptop para ipagpatuloy ang sinusulat kong research article. Habang nagtitipa ng mga letra, naramdaman kong tila tumigil ng estudyante ko sa paglabas ng silid-aralan. Sinulipan ko ito. Bumalik siya sa harapan ko. Sir, please do not tell everyone I told you this. Pero, ano po? Kanina po hintayin ka po naman talaga namin. Kaso lang po sa ano po kasi, yung 4th year po, si Miss Anay po, minanduan na po kaming lahat na umalis na pag 1:45. Miss Anay? That girl. Natigilan ako. Automatic kong kumulo ang dugo ko, but then I checked myself. Nasa policy ng school ang ganoong sistema. May karapatan naman ang mga estudyante na umalis kung naisin nila. Pero kadalasan sana, hindi naman ginagawa iyon ng mga mag-aaral ko. Dito lang talaga sa section na ito kung saan naka-enroll ang babaeng yon. Napakagatlabi ako. Ingat na hindi lumabas ang totoo kong reaksyon. It's alright, Jacob, right? Sumila ang ngiti sa labi ng binatilyong nakasalamin ng makapal. Tuwang-tuwa siya na naalala ko ang kanyang pangalan. Yes sir, opo, that's my name po. Excited niyang sagot. Kulang na lang ay mag-hand salute siya sa tuwa. Alright Jacob, see you again next meeting. Eula's POV. Naglalakad kami
sa Freedom Park nang mahagip ng paningin ko sa isa sa mga lilim ng puno na malapit sa Science Building, sina Profesor Masungit at Ms. Suarez. Tila may masaya silang pinag-uusapan dahil panay hagikik ng malandi at may pahampas-hampas pa siya sa balikat ng feeling gwapo kong profesor. Ano sa tingin mo? Virgin pa ba si ma'am? Bigla ay naitanong ko kay Filina. Nabilaukan si Tabatsoy nang sinisip-sip niyang milk tea. Natalsikan pa ako nang naibugan niyang pearls. Kadiri. Ano ka mo? Virgin pa? Sino? Halos ay sigaw ng baboy. Pakiramdam ko biglang nawalan ng sound ang buong paligid namin. At umalingaw-ngaw sa buong Freedom Park ang tanong ni Filina. Halos lahat ng boys na naglalaro ng volleyball ay napatingin sa amin at napalakak. Narinig nila kami. Ang isa sa kanila ay nakisingit pa sa amin. Sino ang Virgin Filina? Si Yula? Mahalakhak na sigaw ni Dre. Kaasaran ko ang halimaw. Team captain nito ng basketball team ang eskwelahan namin. Hindi nga. Halos sabay-sabay na sagot ng mga kabarkada ng Damoho na kasama niya nagpa-volleyball ng mga oras na yon. Tinaasan ko sila ng kilay at pinigyan pa ng dirty finger. Lalong humagalpak ng tawa ang mga hinayupak. Yeah, funny. Panggagagad ko sa malakas na boses. Sabay hila kay Filina patungo sa direksyon ng chapel. Umahagikik na nagpahila naman si Tabatsoy. Hindi na kami tumuloy sa Science Building kung saan sana ang klase namin. Alam ko naman Yula di ba akong first kiss at first ano mo? Pahabol na sigaw ni Dre. Sinundan niya ito ng kung ilang thrust movement. Nagtawanan hindi lang mga kabarkada niya, kundi ang halos lahat ng mga nandoon. Dumampot ako na maliit na bato at hinagis sa kanya. Lumundag ang gunggong, kung kaya dire-diretso ang bato at tinamaan ang hindi dapat tamaan. Ako po, may bulalas ko. Napakagat ako ng yung tuturo. Hindi ko na alintana na iyon din ang pinandampot ko sa bato. Paano kasi nakatingin na may talim sa mga mata ang nasa pool ng hinagis ko. Pati ang malandi niyang kasama ay napasulyap din. Binigyan ko rin ng dirty finger si Dre na ngayon medyo bahag na ang buntot. Nakatingin siya kay Sir Masungit sa paraang tila humihingi ng paumanhin. Napayo ko pa ito na tila sa isang hapon sa harapan ng aming guro at narinig kong humingi siya ng dispensa. Hindi ko na narinig ang sagot ni Sungit dahil dali-dali na kaming umiskapo ni Filina. Morse POV. I cannot believe what I have just witnessed. Binastos siya ng halos isang team ng volleyball players, pero imbes na mahiya, lalo pang pinangalandakan ang kabastusan. Minsan, hindi ko na alam kung saan kumukuha ng kapal na mukha ang babaeng yon. Ganun na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Nang sinatinig ko yun kay Mary, tumawa lang ito. Please don't say that. You make it sound like you're way too old than us. Kunti lang naman tinanda natin sa mga estudyanteng yun Paalala sa akin ni Mary. Yeah, but they act so childish, so juvenile. Well, students like them are behaving that way because it's the only way to cope with academic stress. Kumusta naman ang babaeng yun sa klase mo? Biglang nag-flash sa isipan ko ang latest niyang ginawa sa class at napailing-iling ako. Okay na sana sa akin yung nilayasan nila ako pagkalipas ng 15 minutes na hindi pa ako nadating ng klase. Ang kaso, nakita ko siya at ang dalawa niyang kasama na sumisilip-silip mula sa room 815. Siguro, tinitingnan nila kung anong reaksyon ko sa ginawa nila. Oh, bakit? Nakangiting tanong ni Mary. Tila nahuhulaan na raw niya ang class standing ni Miss Anay. Maging sa klase daw niya noon sa speech com ay halos nangamote rin ito. Buti na lang daw at bumawi ito sa group project, isa sa mga naging summative assessments nila. Sayang, she's very pretty and ladylike pa naman. But, I stopped right there. Napansin ko kasing medyo natigilan si Mary sa sinabi ko. Pati nga sarili ko mismo ay nagulat din sa biglang namutawi sa mga labi ko ng mga oras na yun. What I mean is, indeed, that's true. Kung may finis nga lang sana babaeng yun, ay malayong mararating niya
She's indeed beautiful, sang-ayon naman ni Mary. Oo nga pala, may readings na ba ang Rizal na naka-upload sa Canvas? Pag-iba ko ng topic. Tinuturo ko rin kasi ang Rizal at si Mary ay ganun din. Ang Canvas na sinasabi ko ay ang university website kung saan namin siya na-share with students and our colleagues materials for our classes. Ginagamit din namin iyon bilang e-classroom. Doon kami nag-upload ng assignments sa mga students namin at nagpo-post ng mga announcements at kung ano-ano pa. I think so, sagot naman ni Mary. Meron akong nakitang 2 readings doon, pero siguro hindi ko na siya gagamitin para sa klase ko dahil tingin ko nahihirapan yung mga estudyante ko. Sobrang hahaba nun eh. Patuloy pa ni Mary. Sinang-ayunan ko naman siya na medyo nahihirapan nga mga estudyante namin na magbasa ng mahigit sa 30 pages na readings. At nagsabi din ako na if ever na mayroon ako makitang readings na less than 30 pages ay isi-share ko sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Mary sa sinabi ko. Nagpaalam na rin ako kay Mary na I need to go to my next class dahil baka layasan na naman ako ng mga estudyante ko. See you around, Mary, and thanks for the company. Eula's POV. Hi Eula! Babe! Bati sa akin ni Dre nang dumaan ako sa harapan ng chapel. Nakaupo sila ng mga kabarkada niya sa isa sa mga benches sa lilim ng isa sa mga puno na kaharap ng simbahan. Tumayo pa ang hinayupak at nilapitan ako. Gaya ng dating gawi, umakbay agad dito sa akin at nagkwento kung paano raw siya titigan na parang gustong lapain ni Sir Sungit noong isang araw. Napangisi naman ako nang ma-imagine kung anong itsura ni Professor More Raider Richie Halverson, PhD. Hi Eula! Hi Jay! Bati sa amin ng mga nakakasalubong naming freshies. Ang tingin talaga nila sa amin ni Dre ay magsyota. May nagbulungan pang bagay na bagay daw kami. Si Dre lang daw kasi ay nababagay sa height ko at ganda. Kapwa kami na pabumisnis ni Dre. Pangit mo kaya? Sabi ko nang magkatitigan kami matapos ang komentong yun isa sa mga tagahanga namin. Pangit pero kinikilig ka, panunokso niya sa akin. Siniko ko siya, ganun pa man, hindi pa rin siya nagbitaw sa pag-akbay sa akin kahit na nung makasalubong namin si Professor Masungit. Tingin ko, hindi siya napansin ni Dre dahil sa akin siya nakatingin. Pero ako, ako, ramdam ng bawat himaymay ko ang mga titig ni Sungit. Pakiramdam ko lalong inigting ang paniniwala niyang may something sa pagitan namin ni Dre. Ano ba? Dumistansya ka nga kahit konti? Asik ko kay Dre, siniko ko pa siya. Nang hindi niya ako binitawan ay inalis ko na mismo ang pagkakaakbay niya sa akin. Max, maarting virgin. Sige na nga, naniniwala na ako. At tumawa ang hinayupak. Tigil-tigilan mo ako ha. Babala ko habang dinuduro-duro ko siya. Pero, hindi ko napigilan ang sarili. Natawa ko sa expression sa mukha niya. O siya, mauna na ako. At tumakbo na ako papuntang education building para sa klase ko sa isa pang general education class na hindi ko nakuha nung first year ako. Pasara ng elevator na dumating ako. Mabilis yung pinindot at diniinan ng up arrow para makahabol pa ako. Strict masyado kasi ang guro ko sa Filipino at kahit isang minuto lang ang late namin ay na-absent na kami. Kaya hindi maaaring ma-miss ko ang elevator na ito. Ilang pares ng mga mata ang nakatutok agad sa akin pagbukas ng naturang elevator. Isa na roon ang kay Professor Masungit. Halos ayaw pong matras ng damo ko para pagbigyan ako ng kaunting espasyo. Pero kiber, siniksik ko ang sarili sa harapan niya. I felt his chest on my back at automatic kong may gumapang na kuryente sa buo kong katawan. For the first time, nakaramdam ako ng something na hindi ko ever naramdaman pa sa kahit kanino mang lalaki na dikit sa aking katawan. Kahit sa gwapong-gwapo na si Dre, hindi ko napigilan ang sariling lumingon sa kanya. Nagtama ang paningin namin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang warmth sa kanyang mga mata na sa isang iglap ay napalitan ng isang icy cold stare. Kaasar. But I noticed something different in his eyes. May shade of blue na parang green ang gilid ng kanyang light brown eyes. Nakakalunod.
Ang sexy ng dating. Grabe. Pakiramdam ko tuloy ay pinagpawisan pati ang aking mga hita. Naramdaman ko ang mamasa-masa sa sumpungan ng mga ito habang halos nakasandal kay More Raider Richie Halverson, PhD. Pipikit na sana ako para namnamin ang ligaya nang bigla akong napadilat dahil umatras siya at muntik na akong ma-off balance. Nilingon ko siya at inirapan. No reaction ng visit. Grrr. To be continued.